Hello everyone! Blessed Monday po sa ating lahat. So ngayong araw po na ito, ako po'y magbibigay ng pasasalamat at papuri po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang personal na testimony. Ito po, may hawak po ako dito ang ultrasound. Ito po yung kauna-unahan ko pong ultrasound. Pero hindi po ako buntis. Nakakalungkot pong isipin na yung first ultrasound ko po ay ganito ang nalaman ko. Pero salamat po sa kabutihan po ng ating Panginoon dahil meron po tayong testimony na pinangahawakan po ngayon at ibinabahagi po para sa mga nangangailangan ng kalakasan at pagtitiwala po sa ating Diyos na makapangyarihan. So, merong right ovarian tumor or yung right ovarian endometrioma. So, yun po yung ito po ay nasa 4.8 cm na po. Bago po ako umuwi ng Pilipinas, nag-decide po ako magpa-opera ng akin pong ovarian tumor. Nito po kalaki ang akin pong, ang laki po niya. Ang laki. Ganito kalaki and then ganito po yung right ovarian ko. Yan po, mas malaki po siya. Ito yung left ko, ito naman yung right ko. So, ito po yung first picture ko, admission day ko po. Nagpa-admit po ako. Ito po yon, first day ko po. And then, ito naman po yung second day na nasa ospital po kami. Naka-smile pa po ako dyan. Oh, di po ba? Praise God. So, ito pong araw na ito, ako po yung naoperahan. Pinasok po ako sa operating room ng 10:30 a.m. And then, nakalabas na po ako. Kasama na po dito yung recovery ko po. Nakalabas po ako ng 4:30 p.m. po. Total po ng 6 hours na nasa loob po ako ng operating room. First day pa lang po, admission day pa lang po. Alam niyo po yung parang hindi ako natatakot or kinakabahan na parang ganun. Hindi po ako natatakot. Pero kung sa takot po, ang ikinatatakot ko lang po isa. Yung kung gaano siya kasakit. Kasi masakit yun eh. Bubuksan yung katawan natin. And then, syempre may kukunin. Na natatakot ako sa during ng operasyon. Wala po akong naramdaman na ganoon. Salamat po sa ating pong Panginoon. At ito po, nung ako po pinasok na sa operating room, okay, ayan po, piniprepare na po ako. Papasok sa operating room. Nung ako po pinasok na sa operating room, ito, nakalinya na po yung aking pangalan para operahan. Pasok pa sa operating room, ang gaan ng pakiramdam. Kasi nga po, naririnig ko po, nagtatawanan po sila, nagbibiroan po sila. And then, magaan yung atmosphere. So, sabi ko salamat sa Lord kasi ang gaan. Ganun pakiramdam. Sobrang ang sarap din po sa pakiramdam na gumagaan din po yung nararamdaman ko ng panahon na yon. Sabi ko, so yun na nga, nag-start na silang maglagay sa akin sa katawan ko ng mga kung ano-ano. Tapos paulit-ulit nilang tinatanong kung anong pangalan ko, ano yung gagawing proseso ng surgery or ng operasyon. Kailan ang birthday ko, yung mga ganun tanong, paulit-ulit. Sabi ko, ganito ba talaga to? Paulit-ulit yung tanong. And then, yun na nga, maglagay, ini-explain muna nila kung ano yung ilalagay. So, nung time na yun, sabi ng isang nag-a-assist doon, tuturukan na daw ako ng anesthesia. Pero sabi ko sa kanya, wait lang, mag-pray muna tayo. Alam niyo po, sobrang wow. Doon pa lang po, umagri na po yung nurse. Dalawa po sila, umagri po sila. Sabi niya, okay lang daw. Tapos natuwa na po ako doon kasi ibig sabihin lang po na iyon, na ina-acknowledge din po nila ang Panginoon. Nasamahan po sa operation na yun. Yun po yun eh. Kumbaga nagbigay po sila ng pintuan. Kumbaga nagbigay sila ng pintuan para sa pagsama po ng ating Panginoon. So, natuwa na po agad yung puso ko doon. And then, yun lang po ng pagsama ng Panginoon during ng operation. And then, nung after po ng prayer, amen. Alam niyo po, nag-amen din po yung nurse na yon. Hindi ko po alam kung nurse or assistant, basta nag-amen din po. Tapos, wala na po ako namalayan. Tapos, nagising po ako, narinig ko pong sinabi, it is finished. Na-realize ko lang yung it is finished na yon nung siguro mga ilang days na.
Yun yung kauna-unahang narinig ko nung after po akong operahan. And then, nga, nilabas na ako ng operating room, nandun ako sa recovery room, lagi po silang nag-check, and yun po, yun na nga yung day 2 ko, yung operasyon ko. Tapos yung day 3, nagpahinga lang po buong maghapon. And ako po chinek ko ng mga doktor. Ito po yung aking doktor. Nung chinek ko nila ako, ang sabi ng doktor is makakalabas na nga daw po ako. So, salamat sa Lord. So, ginamit ng ating Panginoon yung mga gamot na iniinom ko po na pain reliever. Kaya po wala rin po siguro ako nararamdamang sakit. And salamat po sa Lord. So, Proverbs chapter 25 verse 5. Sabi po dito, remove wicked officials from the king's presence, and his throne will be established through righteousness. Amen. Praise God po rin po ang ating Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Nasabi nga po dito sa Proverbs 25 verse 5, remove. So, ibig sabihin, may kailangan tanggalin. So, inisip ko agad, kailangan tanggalin yung bukol or yung maoperahan. So, yun po yung nasa isip ko. And then, siguro dahil nagsisik nga po ako ng word ng ating Panginoon na makakapagbigay po ng peace sa akin pong puso para po sa gagawin pong operasyon na ito. At ito po yung pangungusap ng ating Panginoon. Siyempre po, sa salita po ng ating Panginoon, scripture na mababasa din po natin sa Biblia. Sabi nga po, kasagutan po ay makikita po natin sa Biblia. Kailangan lang po natin magbasa. So, sabi nga po, remove. So, kailangan may tanggalin. So, sabi dito, kailangan nating umaksyon. Kailangan umaksyon na kailangan ipatanggal. So, nung nandun pa lang po ako, nag-decide na po ako na, okay, sige, ito yung word ng Panginoon. And sabi dito, remove wicked officials. So, ano nga ba yung wicked officials? So, nasa isip ko po nun, ang wicked officials na nasa akin ay yung bukol. Kasi yung mga bukol po na iyan, hindi po iyan galing sa ating Panginoon. Galing po yan sa kaaway. And then, naisip ko, yung bukol ang kailangang i-remove. Sabi, remove wicked officials from the king's presence. Ano nga ba yung king's presence? So, ang king's presence po natin, this is the temple of the Holy Spirit. So, ang sabi, remove, kailangan tanggalin yung bukol sa katawan na ito. Tapos sabi dito, and his throne will be established through righteousness. At nyo po, iniisip ko po kasi dati na kaya po ako nagkaroon ng bukol sa akin pong ovary dahil ito po'y gawa. Kasi nga po, consequence sa nagawa ko pong before na kasalanan na hindi ko po iningatan ng akin pong katawan. At ito po'y nagamit or napagamit ko po sa gawa ng kaaway, sa kaaway po. So po sa akin pong sarili, sa akin pong puso na ako po'y napatawad na ng ating Panginoon. Sabi ko nga, Lord, ang surgery na ito, physical man po akong sinurgery, pero alam ko, meron din pong spiritual surgery na ginawa po ang Panginoon sa akin pong buhay. At narito po napatatag ang akin pong puso na, Lord, salamat sa kapatawaran. Kung may physical manifestation ang nagawa kong kasalanan noon, meron din pong spiritual manifestation. Physical connected sa spiritual manifestation ng operasyon na ito. Yun po yung kapatawaran na ginawa ng ating Panginoon sa buhay ko po. At nilinis niya po, tinanggal niya po kung ano man po yung meron sa akin na hindi po galing sa ating Panginoon. Alam niyo po, though yung bill po ay hindi ko po siya na-refund kasi nga po, dapat kailangan pala 4 days kang nasa ospital. Marirefund mo yun. Pero salamat po sa mga tulong ng mga katrabaho ko po. Salamat po sa inyo sa financial na tulong. At sa mga kapatiran ko po na relievo po silang nagbabantay sa akin. Salamat po sa inyo. And sa mga kapatiran din pong nagbigay ng financial, salamat din po sa inyo. God bless you. And alam niyo po yung verse na 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness.
By His wounds, you have been healed. Alam niyo po, nung ginawa na ng Panginoon yung part niya. So, ang kailangan ko lang gawin ngayon is yung part ko na pangalagaan at ingatan po ang katawan na ito. So, yun nga po. Sa ngayon po, ako po'y umiinom pa rin po ng akin pong gamot. Ito po, ang aking pong ovarian tumor na ito ay chronic disease po. Nabanggit na po ito sa akin ng aking pong doktor sa Taiwan na hindi po ibig sabihin na operahan na po ako ay wala na po, kumbaga possible pa rin po na babalik. Pero ito nga po yung pinangahawakan kong verse, 1 Peter chapter 2 verse 24. Alam ko pong napatawad na ako, alam ko pong magaling na po ako in the name of Jesus Christ. At I rebuke kung ano man po yung sinabi ng doktor ng mga panahon na yon. Hindi na po babalik ang bukol na ito. Basta our body is the temple of the Holy Spirit. So, kailangan po nating ingatan at alagaan ang templo ng ating pong Panginoon. Kasi kung templo ito ng ating Panginoon, hindi po mananahan sa ating pong pangangatawan ang mga hindi galing sa ating Panginoon. Yung mga galing sa kaaway, hindi po yan mananahan sa ating pong katawan. So, kailangan po nating alagaan ang ating pong physical body. Kasi ito po ay connected sa ating pong spiritual. Ang tahanan po ng banal na espiritu. Sabi nga, alam niyo po, kahit ganun yung sinabi ng doktor, nasa atin pa rin po yung desisyon kung pangangalagaan ba natin or iingatan po natin ang templo ng ating Panginoon. Alam ko napatawad na ako ng Panginoon at inaalagaan ko na ngayon ang aking pong physical body. And bumalik man yan o hindi, alam ko po doon sa kalangitan, pagdating ng tamang panahon po ng ating Panginoong Jesus, ay ipagkakaloob niya ang glorified body sa buhay po na ito. At ganun po natin at alagaan ang ating pong physical body. Ano man po yung pangungusap ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay, ay gawin po natin, i-obey lang po natin ang kanya pong mga salita, ang kanyang mga pangungusap, ang leading ng banal na espiritu. Alam niyo po, sobrang thankful po ang buhay po na ito sa ginawa po ng ating pong Panginoon. Hindi ng ating pong mga buhay. Isik din po natin ang pagsama po, ang presence, ang will ng ating Panginoon, ang plano po ng ating Panginoon para sa atin. Kasi sa ikabubuti din po natin ito. So, salamat po sa ating pong Panginoon kasi successful po ang operation na iyon and battles din po talaga tayo. Honestly po, hindi lang po iyon ang nalaman kong bukol sa akin pong katawan, kundi meron din po akong bukol sa akin pong breast. Nung ako po bago umuwi, nalaman ko po meron din po akong bukol. Nakita ko po ito, ultrasound din. Pangalawang ultrasound ko na po, nabukol pa rin po. Alam niyo po, nung time na yon, nung nalaman ko po, totally at peace po ako. Sabi ko nga, kahit 20 na bukol po iyon sa akin pong breast, panatag po yung puso ko kasi alam ko po na ginagawa ko po yung mga bagay na alam ko po na sinasamahan po ako ng ating Panginoon. Kasi, kumbaga, ang gustong makita ng Lord, gawin natin yung part natin. Kumbaga, pangalagaan natin yung ating pong pangangatawan at ang ating Panginoon, pangangalagaan niya din po tayo. Iniingatan po tayo ng ating Panginoon. So, ang Panginoon ang gumagawa sa spiritual, tayo naman po ang sa physical. So, dapat po meron tayong kooperasyon sa ating pong Panginoon na ginagawa po natin ito para po sa Kanya, para po sa ating Diyos, para po makapagbigay tayo ng glory. Kasi po ang ating pong pangangatawan, ito po yung ginagamit natin para magpuri po sa ating Panginoon, para sumamba po sa ating pong Diyos. Kailang po natin sa Kanya ang buong pagtitiwala na siya po ang Diyos na nagpagaling na sa atin. More than 2,000 years ago, tayo po ay nagtagumpay na in the name of the Lord Jesus Christ. Yung dugo na siya pong naglinis, naghugas, at nagpagaling po sa atin. So, yun lamang po. To God be the glory. Purihin po ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Pasasalamat po sa ating pong Diyos na mabuti at tapat po. Amen. Praise God. So, yun lamang po. To God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Lord.